Kakabit ng issue sa ating bansa lalo tuwing eleksyon ng mga political dynasty o yung mga tumatakbong galing po sa iisang angkan para sa iisa o sa iba't ibang posisyon. Bawal man ito sa saligang batas, wala pa namang formal na naipapasang batas para bigyang linaw ito. Dahil diyan, may mga posisyong iisa lamang ang tumatakbo. Ang paghimay sa mga isyong ito, tunghayan sa report ni Darlene Kai. Eleksyon sa Pilipinas, animoy piyesta. Ingay, makulay at kadalasan kontrobersyal. Sabi ng ilan, mas kapanapanabik ang eleksyon kapag marami ang nagtutunggalian. The more, the merrier, ika nga. Ang election is about competition. Ang election ay meron kang kalaban, di ba? Pero, di nawawala yung mga lugar na may unopposed candidates o yung mga walang kalaban. Ngayong eleksyon 2025, hindi bababa sa 1,000 local candidates ang walang katunggali. Katumbas ito ng 6% ng kabuang bilang ng posisyong pinaglalabanan. 20% ng mga pwesto para sa District Representative at Vice Mayor ay uncontested o isa lang ang tumatakbo. Pinakamaraming unopposed ang mga kandidato sa pagkabise-alkalde na nasa mahigit 300. Hindi bababa sa 32 LGU sa bansa ang may unopposed candidates mula pagka-alkalde hanggang sa pagkakonsihal. Pinakamarami sa BARM at Region 10. Sa 3 munisipyo nga, senador at party list lang ang pagbobotohan kasi walang kalaban ang lahat ng kandidato sa lokal mula sa district representative hanggang konsehal. Ayon sa COMELEC, kailangan lang ng 1 boto para manalo ang isang unopposed candidate. Ayon sa dating Dean ng UP National College of Public Administration and Governance at kasalukuyang professorial lecturer ng Public Administration na si Dr. Edna Co, hindi magandang indikasyon ito sa isang demokratikong eleksyon. Ang election is about the voters. Hindi siya about the candidates lang eh. Yun yung masakit. Kasi antithesis siya ng election eh. No? Pag wala ka ng pamimilian, bakit pa natin tinawag na panahon ng election? So, napaka-ironic nung ganong klaseng sitwasyon. At sa akin, ito yung pagdausdos ng demokrasya. Kasi yung election ay about choices. It's about democracy. Ayon pa kay Dr. Ko, nagpapakita rin ito ng pag-aangkin o pag-control sa kapangyarihan. Factor yung galing ito sa political dynasty, andyan na, nakaluklok na yan ng ilang panahon. At yung isa rin, kasi wala eh, yun lang yung may kapangyarihan na gumastos sa election. Hindi talo, hindi kaparehas ng power ng ibang tao na may kwalifikasyon, may lakas ng loob, pero wala kang gagamitin dun sa pag-ikot sa isang lugar. So walang fight, walang laban, kaya unequal talaga. Dun pa lang sa panahon na yon, wala nang equality ng chance. Nakasaad sa 1987 Constitution na bawal ang political dynasty alinsunod sa depinisyong itatakda ng batas. Pero hanggang ngayon, wala pa ring batas na nagbibigay ng depinisyon sa political dynasty. Nito lang Abril, dumulog sa Korte Suprema ang ilang grupo para hilinging utusan ng Korte ang Kongreso na magpasa na ng batas na nagbabawal sa political dynasty. Punan nila, 4 na dekada na ang nakararaan pero wala pa ring batas kaugnay nito. Kung tutuusin mula 8th Congress, iba't ibang panukala na laban sa political dynasty ang inihain sa Senado at Kamara. Ngayong 19th Congress, naghain ng mga senador na sina Grace Poe at Robin Padilla ng magkahiwalay na panukala sa Senado, habang si Representative Raul Manuel naman sa Kamara. Lahat nakabinbin sa komite. Kung si Dr. Ko ang tatanungin, tila malayo pa tayo sa inaasam na pagsasabatas ng anti-political dynasty. Lalo't sa pag-aaral ng Philippine Center for Investigative Journalism, 8 sa 10 kongresista ay miyembro ng political dynasty. Paligid ko hindi natin masyadong aasahan na yung Kongreso ang mag-take ng lead, no, sa pagpapasa ng isang batas na sisira mismo sa kanilang presence. Parang ironic yun eh. Mawawala ka dahil dun sa bill na pinasa mo. Parang you shoot yourself by the foot. Kung susundan ang pahayag na yan, ano nga ba ang dapat gawin para maisakatuparan na ang nakatakda sa saligang batas? Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, dapat totoo sa eleksyon 2025.